Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Diyos sa mga Magandang umaga po mga kapatid. Patingin na po ng ating mga titig, mga hinahanap na tayo. Hallelujah! Palakpak po po para sa Panginoon. Pinapakita rin po natin ang ating mga kapatid na nakasubaybay via online. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, kahit po tayo ay magkakalayo, sabi nga po, magkakalapit din. Amen? Dahil kay Kristo, kahit malayo, iisa ang ating puso. No po? Sige po, bago tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay tumayo. At batiin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon, ang may ngiti sa ating mga labi. Welcome po natin sila sa gawain ng Panginoon. Patuloy po natin ipasiyasat sa Panginoon ang ating mga puso. Ano man po ang ating mga bitbitin sa umagang ito, ano man ang laman ng ating puso, marahil ang iba ay inaantok pa dahil sa ulan. Ang iba ay may mga alalahanin, pero sa oras na ito ay magkaroon muna tayo ng iisang layunin. Ang mapapurihan ng Panginoon, ang masawa siya, ang patuloy na maitaas siya sa ating kalagitnaan. Tuloy natin ipasinasat sa Kanya ang ating puso sa umagang ito. Let us welcome His presence this very moment. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. O karapat-dapat kang sambahin aming Diyos na dakilas sa lahat. Ang Diyos na nakakabuti, sukdulan at walang hanggan. Ang Diyos na hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Ang Diyos na nananatiling tapat sa lahat ng panahon ng aming buhay. Hallelujah. Jesus. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Ama naming Diyos na banal, dakila sa lahat, walang katulad, walang makapapantay, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon Jesus. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba sa inyong harapan, sa inyong panat. Patuloy, Panginoon, ang pinapasiyasat po namin ang aming mga puso. Bago po kami, Panginoon, patuloy na sumamba sa inyo, sa umagang ito, makinig ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na siyasatin mo ang aming mga puso, ang aming isipan. Lahat, Panginoon, ang mga bagay na hindi naging kalungod-lungod sa inyong harapan. Patuloy po namin ito, Panginoon, ina-acknowledge sa harapan mo, O Diyos. Kinikilala po namin ang aming kahinaan, ang aming hindi pagiging karapat-dapat.
ang aming hindi pagiging matuwid sa harapan mo, bunga ng aming mga limitasyon at kakulangan. But we acknowledge, Lord, your finished work on the cross. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagliligtas sa amin na patuloy naming pinapanampalatayanan. At sa oras na ito, Panginoon, ay alam naming pinatawad mo kami dahil sa inyong mga gawa. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, alam naming malaya kaming makakalapit sa trono ng inyong biyaya. Dahil sapat ang ginawa mo, Panginoong Yesus. Lord God, sa umagang ito, sa oras na ito, nais ka naming sambahin, nais ka naming purihin, hindi lamang sa mga pagpapala o sa mga masasayang bagay, kundi sa lahat ng panahon ng aming buhay, ay pinasasalamatan ka namin. Dahil hindi nagbago ang iyong kabutihan at ang inyong katapatan. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon, at sambahin sa araw at sa oras na ito. Hayaan mo ang aming puso ay isigaw kung gaano ka kadakila. Sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon, ay tinitingnan namin ang iyong kalakihan at kadakilaan. Salamat, O Diyos, na sa lahat ng panahon ng aming buhay, ay naroon ka at hindi mo kami iniwan. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso sa pagsamba sa inyo sa umagang ito. Buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming puso. Hayaan mo mga salita mo na aming maririnig, Panginoon, ay patuloy naming panghawakan, panampalatayanan at patuloy na lakaran. Kailangan ka naming, Panginoon, sapagkat kung wala ka, wala kaming magagawa. Mahina kami, Panginoon, kaya kailangan ka namin. We recognize you, Jesus. We recognize your grace sa buhay namin, Panginoon. Lord, hawakan niyo po ang aming programa sa buong oras na ito. Simula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Higit lalo, Panginoon, sa magbabahagi ng inyong mga salita. Let the power of your word be upon him, Lord God. Patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran. At ang purong mga salita mo lamang na siya naming marinig, patuloy na tumimo sa aming puso at sa aming isipan. Salamat, Panginoon, katagpuin niyo po ang lahat ng mga kaluluwang naririto. You know us very well, Lord God. Kilala mo kami. Alam mo, Panginoon, ang aming mga kalalagayan. Kaya naman, Panginoon, let us open our hearts to you, O Diyos. Nang sa ganun, Panginoon, ay malaya ka naming masamba, malaya ka naming mapamurihan, malaya ka naming mapasalamatan sa lahat ng inyong kadakilaan at kabutihan. Salamat, Panginoon. Alam namin na sasamahan mo kami ay magtatagumpay at ikaw ay aming mararanasan. Kaya naman, minsan pa, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsampa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po tayo sa gate na makakaupo. Handa po natin ang ating mga tenga sa pakikinig ng kabutihan po ng ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Natawagan ko po si Nanay Rose. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Nagpupuri po ako ng papasalamat sa ating Panginoon. Kasi po, noong pangalawang linggo na po itong binabala kong mag-share sa inyo sa kabutihan ng ating Panginoon. Kasi po, talaga pong nananalangin po ako na makasama ko yung aking kapitbahay sa ating pagsamba. At ngayon po, siya po ay nakasama ko na rin po. At higit po sa lahat, ang pinasasalamatan ko sa ating Panginoon na nakasama ko ang aking ate. At talagang napakabuti ng Diyos na hindi po siya ang nilipon sa akin. Hindi po siya talagang niyakan ko, talagang sabi niya sama na agad siya. Kaya sabi ko, tuwan-tuwa ako na siya mismo may sabi sa akin, sasama siya sa akin. At isa pong pasasalamat ko sa ating Panginoon na nag-apply po ako sa ministry. Sabi ko, sana makapasok ako.
Kasi ang tingin ng tao, meron daw kami. Sabi ko, kung ako rin meron, hindi na ako mag-a-apply. Pero hindi halata. Ngayon sabi ko, Lord, sana ka ako, mapili kami. Sabi kong gano'n. Eh, 3 po yung apply ko. Yung kapitbahay ko, na talagang walang-wala. At saka yung pamangkin kong galing Bisaya rin. Talagang walang-wala rin. Sabi ko nga kahit hindi ako matanggap, pero hindi ko sinasabing kahit ako hindi matanggap. Pero pinupuri ko at ating Panginoon na 3 kami natanggap. Sabi ko nga, ang pasalamat ko sa ating Panginoon na napakabuti niya. Sabi kong gano'n. At isi-share ko to, kaya lagi ako nauunahan. Kaya, sa pagtanggap sa amin sa scholarship program ng Ministry Reach Border, talagang nagpapasalamat po ako kay Mang Maricar na hindi ko masabi na kahit hindi ako, yun na lang 2. Pero pinupuri ko pinupuri ko ang ating Panginoon sa kabutihan niya. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Amen. Pwede na pupuntahan si nanay. May trabaho na daw po. Ay, hindi po. Purihin po ang Panginoon, kala ko word, no? Di po nila lininaw kung ano po yung meron. Meron daw po si nanay. Ano kaya yung meron? Merong pera. Kaya purihin po ang Diyos dahil tunay na ang Diyos po ang nakakaalam ng ating mga panalangin. Na po, ang Diyos din ang tumutugon sa ating mga dalangin. Kaya po, huwag po tayo manghinawa na manalangin sa Panginoon at tularan natin si nanay, no, na mag-invite din tayo ng ating mga kapitbahay, ng ating mga mahal sa buhay. At patuloy natin silang dalhin sa paanan ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord na patuloy na nandoon yung desire natin na makaabot ng mga kaluluwa. Sino pa po ang nais magbalik ng pasasalamat sa Panginoon? Baka meron pa pong gustong humabol? Meron pa po na pong mahiya. Baka maunahan din po kayo. Ayun, si Ate Ceci ba yan? Ay, hindi pala. Ba pala yung tinataasan ng kamay. Wala na po. Nais magbalik ng pasasalamat. Kung wala na po, i-reserve po natin yan on next Sunday. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At dumako na po tayo sa pagsamba. Ngunit bago yan ay makibukas po muna kayo sa akin sa aklat ng Awit 103, verses 1 to 6. Awit 103, 1 to 6. Magsabi po ng Amen ang mga nakakita na. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po sa aklat ng Awit 103 verses 1 to 6, ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kaniyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa pilit man ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Last verse po, si Yahweh ay umahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Purihin po ang Panginoon sa paglakas. Yan, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sige po, kung tayo ay handa na, hindi natin papatagalin. Let's declare po the glory of the Lord, the goodness of the Lord. Amen. Hallelujah. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Tulad ng mga agila.
Praise. Yan. Magandang umaga po. Palakpan po natin ang ating Diyos, mga kapatid. Ito pa bukas dito. Ako hindi makakakita ng maganda dito. Thank you. Yan, sige. Okay, sa pinagpalang umaga po sa ating lahat, tayo po ba'y handa na pong makinig ng salita ng Diyos? Yan, talaga nag-iikutan na yun. May something na nangyari dyan sa ating malamig. Okay, manalangin po tayo bago po tayo magpatuloy. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagaganap sa umaga ito. Kami po muling magsasama-sama dahil ikaw ay dakila, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay mapagbiyayang Diyos. Ikaw ang dahilan ng kalahat-lahatan sa aming po mga buhay. Ang dahilan ng aming pagkakatipon, ang dahilan ng aming paglilingkod, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa sa lahat ng panahon at nagpupuri kami po sa inyo. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay hiling ng inyong patuloy na patnubay sa amin. Hayaan yung patuloy na maranasan ng inyong mga anak, ang inyong biyaya, ang inyong pagpapala, at patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa pamamagitan po ng iyo pong mga salita sa umagang ito na aming pong pag-aaralan. Panginoon Diyos, ang iyong pagsama, ang iyong patnubay, ang iyong pagpapaunawa sa amin ang kalahat-lahatan ng inyong pong nais ipaabot sa amin ngayong umaga ito, aming hiling sa karunungan ng Espiritu Santo. At muli, O Diyos, ang iyong pong likod, ang iyong pong patuloy na pagpalain ng inyong karunungan, pangmayhatid po sa inyong pong mga anak, O Diyos, ang iyong pong mga salita. Maraming pong salamat at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Paluwalhati ka po lubos, sa iyo po ang papuri. Ito po aming dalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ito sabi ng Amen. Okay, palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay makapagbukas sa aklat ng unang Korinto. Yan. Aklat ng unang Korinto, chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verses 55 hanggang 58. Okay. 1 Corinthians chapter 15 rather. 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 58. Ito po sinasabi po ng salita po ng Diyos. Verse 55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Pinagpala po ng Diyos ang Kanya pong mga salita ngayong umaga ito. So, makikita po natin mga kapatid, ito pong bahagi ito, no? Ito pong bahagi po ng 1 Corinthians 15, yung pong verse 55 hanggang verse 58. Nakita na po ba? Nagkakagulo na po? Hindi niyo ba makita? Ang 1 Corinthians po ay malapit sa dulo. Yan. Andyan lang yan. Yan. So yung pong verse 55 hanggang verse 58, ito po yung concluding idea ng tinalakay ni Apostol Pablo sa una pong mga talata, specifically doon po sa verse 1 to 4, kung saan ay tinalakay ng Apostol Pablo kung ano yung magandang balita, kung ano yung ibanghelyo. Kung saan ang ibanghelyo, mga kapatid, ang sabi nga po doon ni Pablo, inaikli ko na lamang po, yun na ang pinakamahalaga sa lahat. Okay? Sabi nga po ni Dr. Warren Wiersbe, isa pong kilalang theologian, sabi niya, the gospel of the Lord Jesus Christ is the foundation of Christian
church. At ang sabi pa niya, yun daw pong ebanghelyo ang pinaka mahalagang mensahe sa lahat ng mensahe na dapat ipinoproclaim ng church. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ang ebanghelyo ay pinakamahalaga, hindi one of the important, kundi the most important truth or the most important thing in the doctrine of Christianity, ibig sabihin ito yung dapat alam ng lahat. Amen po? Ang problema, ang malungkot na bahagi, hindi po talaga naiintindihan ng karamihan kung ano yung ebanghelyo. So pinakita po diyan mga kapatid, ano po yung ebanghelyo? Ang sabi ng ebanghelyo diyan ay yung si Jesucristo po ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Okay, sabi po ng verse 1 to 4. Mga kapatid, ngayon pinaalala ko sa inyo ang magandang balita. Okay? Balitang ipinangaral sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap, naging saligan ng inyong pananampalataya, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ang kinukot po doon ay ang Old Testament. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ang sinasabi sa Old Testament. At yun po ipinropesiya na po doon, no? Sa kasulatan, sabi doon, at siya'y napakita kay Pedro at saka sa 12. So, mayroong mga witnesses ng kanyang muling pagkabuhay. So, mga kapatid, ang emphasis po ay nasa verse 1 to 4, kung saan ang sabi doon, ito po ay saligan ng pananampalataya, pundasyon. Lahat ng klaseng building po, mga kapatid, na matibay ay may pundasyon. Kapag po ang isang bahay ay walang pundasyon, ano bang ilagay mo ay guguho. Amen po ba? So, katulad din po ng pananampalatayang Kristiyano, kapag ang pananampalataya ay hindi pananampalataya sa Ebanghelyo, yan po ay guguho. Huwag kang magtaka. Isang araw, may mas magaling magsalita kay Pastor Will, kinagat mo naman ang pain. Amen po ba? Isang araw, may darating na sikat. Oh? Napapanood sa telebisyon, no? Nagbabiral sa Facebook ang preacher na yun, at pagkatapos si mamimit mo, out. Kaya po si Pablo, pagdating po doon sa mga mananampalataya sa Galatia, ilang panahon lang nawala si Pablo, pagbalik ni Pablo, nababalita niya, iba na, doktrin ang tinatakbo ng Galatia. Kaya nga sabi ni Pablo, ano't ang dali naman ninyo lumipat sa ibang ebanghelyo? Sino bang nakakulam sa inyo? Nahihibang na ba kayo? Kahibangan para talaga maituturing at totoo naman kapag po hindi ebanghelyo ang pundasyon ng pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, no, ito po ay napakahalaga po ng sinasabi rito. At yung pong whole chapter ng 1 Corinthians, makikita po natin ito po ay tumutukoy lahat sa ebanghelyo. The only chapter sa 1 Corinthians na nakita ko na talagang detalyado, at yun ang sabi nga doon ay pinakamahalaga sa lahat. Pati nga po yung itsura na magiging katawan, pag kumalik ang Panginoon sa Kristo, sabi doon may katawan lupa, may katawan panlangit, no, talagang detalyadong tinalakay doon. At pagkatapos, ang sabi nga po doon sa verse 55, at doon po tayo nag-umpisa, ang sabi doon ay, o nasaan kamatayan ng iyong kamandag? Nasaan kamatayan? No? Ang kay balikan po natin kung anong sinasabi po roon, no? 55, nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Nasaan kamatayan ng iyong tagumpay? Okay? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So mga kapatid, sinabi po doon yung kamatayan o nasaan kamatayan ng iyong kamandag. Ano po ang kaugnayan po nito, mga kapatid, sa ating po pinag-uusapan? Bakit po nahayag ang ebanghelyo? Kasi po, ang kalalagayan po ng tao, ang tao po'y nagkasala.
At ang sabi po ni San Pablo, siya lang naman sumulat ng 1 Corinthians, ang sabi niya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. At ang sabi doon, kumalat ang kamatayan sa buong sanlibutan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung bakit ang tao ay nahiwalay sa Diyos, yan po ay kamatayan espiritual. Yan po yung unang ibig sabihin ng kamatayan, no, mga kapatid. Bang hiwalay ka sa Diyos, yan po yung kamatayan. Pagkatapos po, ang sabi pa ng isang kamatayan, pag humiwalay ang kaluluwa at espiritu sa katawan, yan po yung kamatayan. Yan yung inilalagay sa taol, yung pisikal na tao. Yung namatay sa pisikal, yan ang inilalagay sa taol. Pero yung namatay po sa kalalagayang espiritual, no, mga kapatid, ay binuhay sa pamagitan ni Kristo. Ganyan po yung ibig sabihin noon. Kaya nga, ang sabi na, saan kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ng iyong kamanda? Ano ang sabi doon? Ano po yung tagumpay ng kasalanan daw? Ang sabi doon, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So mga kapatid, ito po, pagdating po doon sa kamatayang espiritual, sinagot po ng Panginoon yan. Tingnan po. Kaya nga nung muling mabuhay si Jesucristo, matapos siya ay matay at malibing, pagkatatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Yun po yung hudyat. Yun po yung pinaka-tuldok talaga na yung kasalanan ng sanlibutan ay tinapos ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nasa kamatayan ng iyong tagumpay. Samantalang si Jesucristo po ay nagtagumpay sa kamatayan. So ang sabi ito na, nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag daw ng kasalanan, no? Kamandag daw ng kamatayan ay ang ano? Kasalanan. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So mga kapatid, tingnan natin, ang laking pagkakaiba sa panahon ng kautusan. Old Testament. Ano ba ang panahon ng kautusan? Halimbawa po, ito isang babaw na halimbawa. Itinuturing kang matuwid sa panahon ng Old Testament. Kung ikaw ay maghahandog ng isang hayop o ng hayop na dinidiman para doon sa ganong klaseng kasalanan. Halimbawa po, ang isang high priest ay kailangan pong maghandog ng 2 kambing o ganun ba para sa kanyang kasalanan. Ganong kahaba ang duration noon. Hanggang kailan na ma-expert yun, 1 year lang. Sa susunod na taon, maghahandog na naman si sacerdote, si high priest. Ang kasalanan ng buong Israel ay ipinaghahandog ng high priest. Gano'ng katagal yun? 1 year din lang. Noong ihandog ang katawan ng Panginoon Jesucristo, gano'n po katagal? Ang epekto? Magpasawalang hanggan. Kaya nga po, ang hatid ng kamatayan at pagbabayad sala ng Panginoong Jesucristo kapag iyon sinampalatayanan, ang epekto po nito ay walang hanggan. Kaya nga po kapag sumampalataya, ano ang nakakamit ng tao? Buhay na walang hanggan. Tingnan po ba? So doon po sa 1-4 na yan ay tinalakay ni Apostol Pablo kung ano po ang Ebanghelyo. So ngayon, mag-jump po tayo doon sa ating pong pinag-uusapan doon po sa verse 55 to 58. Ang sabi doon, nasaan kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Sa verse 57 ay makikita natin ang ganito. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay matagumpay. Kasi nagtagumpay si Kristo. Ayan. So yan naman po talaga yung kalalagayan po natin, na tayo po ay matagumpay. Ang sabi sa verse 57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. No? Tayo po ay magpasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng
tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, paano nagtagumpay? Alam na natin po kung ano nangyari. Si Jesucristo ang nagbata, si Jesucristo ang namatay, si Jesucristo ang nagbayad ng kasalanan. Kaya nga po, ang sabi doon, tayo daw po ay magpasalamat, no? Ang sabi doon, but thanks be to God, which given us victory through our Lord Jesus Christ. Magpasalamat daw tayo sa Diyos dahil tayo ay matagumpay. Eh, ano ba? Sa halip na tayo, si Jesucristo na. Yung mga hirap, sa Kanya napapasa, ang ating inani ay biyaya. So ngayon, nabubuhay tayo sa panahon ng bagong tipan. Ang sabi ni San Pablo ay sa panahon ng lalong mas mabubuting mga pangako ng Diyos kaysa sa Old Testament. Napakalayo. So sabi doon tayo ay magpasalamat. So tayo po ba'y matagumpay? Amen. Tayo po ba'y nagtagumpay? Sa pamamagitan nino. Sa gospel book ay sa gospel message niya takpadot doon sa Matthew, Luke, and John. Binanggit doon, sabi ng Panginoon Jesucristo, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po ba? So doon ay pinahayag. Pagkatapos po doon sa kanyang sulat din, sa 1 John chapter 5, verse 4, ang sabi doon, tayo man din po ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating tagumpay ay nakabase sa tagumpay ni Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga Kristiyano tayo eh. Amen po? Kaya nga Kristiyano tayo. Si Jesucristo ay matagumpay, tayo naman ay binayaran ng kasalanan, at tayo ay sumampalataya, kaya tayo ay kasamang nagtagumpay. Ang tagumpay natin ay sa pamamagitan ng tagumpay ni Jesucristo. Meron akong narinig, Pastor, ay di ba wala na mapapasok sa langit na may bahid ng kasalanan? Yes po. Ay di ba kailangan papasok de perfecto? Yes po. Perfecto ba tayo? Anong sagot? Perfecto ba tayo? Sino pupunta sa langit? Sabi ng amen? O, di perfecto. Amen po ba? Sabi doon sa amin, sa Alfonso, kahit daw si perfecto na ang kanyang nickname Picto, hindi pa rin daw talaga perfecto. Pero mga kapatid, lagi natin lagi natin naririnig, nobody is perfect. Yun ang pananaw ng tao. Pero iba ang pananaw ng Diyos. Sa usapang ebanghelyo, pagkatapos na tapusin ni Jesucristo yung kasalanan, bayaran, nung tayo sumampalataya, anong tawag ni San Pablo sa atin? Saints. Pag sinabing saints, banal. Pag sinabing banal, perfecto, hindi. Perfecto. Tayo ay perfecto ayon sa kaperfektuhan ni Kristo. Ganun po yun. Dahil hindi pwedeng pagbasihan ang kaperfektuhan natin. Tama ko ba? Bakit? Mamaya lang, ipaglabas mo dito ang init ng ulo mo eh. Tama ko ba? Hindi naman lahat, pero meron. Di ba? Pag uwi mo mamaya, may pagtatampuhan ka na. Amen mo ba? Pag napatabi sa isang gwapo at maganda, pagsesilosan, may pagsesilosan ka na mamaya. Di ba? Pag nawala ng malayo, ay pagdududahan ka na. Hindi ko naman sinabing kayo yun. Hindi ko naman sinabing lahat. May possibility. Di po ba? Talagang hindi tayo perfecto. Pag sa ating pong sarili, pagsisikap. Pero sa pagsisikap ni Jesucristo, dahil sa kanyang ginawa, perfecto po. Amen po ba? Kaya kasi nagtagumpay, tayo nagtagumpay din. Tama po ba? So ngayon, kung makikita po natin dito, sa tagumpay na tinanggap natin mula kay Jesucristo, tayo itinuring nga na matagumpay, tayo daw po ay magpasalamat sa Diyos. Amen? At dahil po tayo matagumpay, tayo daw po ay magpasalamat sa Diyos, at ipinakita po ang tatlong bagay patungkol po doon sa mga taong matagumpay na nagpapasalamat sa Diyos. Okay? Ano po yung unang bagay? Ano po yung ipinagagawa? Ang sabi ron ay, be steadfast. Stand firm.
magpakatatag. Verse 8 po yan. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinan. Yun yung unang bagay na dapat pong gawin ng mga matagumpay na nagpapasalamat sa Diyos. Be steadfast. Verse 58. Lahat na sa verse 58 po lang ang puntos. Okay? Ano yung ibig sabihin na magpakatatag? Saan? Hindi po nakita, no? Silent eh. Saan magpakatatag? Sa problema ba? Ganun ba yun? Makikita po natin na ang tinutukoy na pagiging matibay po dito, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, my beloved brethren, ye steadfast, unmovable. Sabi doon sa King James Version, unmovable, hindi mauuga, hindi matitinag, hindi mayayanig. Alin ang pananampalataya? Alin ang doktrina mo? Why? Kasi sa Galatian, ito naging malaking problema ng church. At doon sila sinaway at nireview, pinagsabihan niya sa St. Paul. Sinong nakakulam sa inyo? Ang dali naman ninyo makalimot sa Ebanghelyo, may dumating ng iba. Diba? Hindi matibay ang kanilang pananampalataya sa katuruang ibinigay ni San Pablo. Kaya malaking lungkot ni San Pablo, imagine, pinagbuwisan mo ng buhay, isang iglesia na, isang kongregasyon na talagang sinisikap mo talaga madala sa Diyos, pagkatapos makita mo, pagdating ng araw, mababalita mo, iba na ang turo. Ano po ba ang isang bagay na pumasok po doon? Isang turo doon, kombinasyon po ng grace at saka ng good works. Paniligtas ka. Mabuting gawa, plus biyaya, kaligtasan. Ganun nangyari doon eh. May halo na. Eh ngayon mag-ingat po kayo mga kapatid sa inyong mga napapakinggan po sa Facebook. No, delikado ho yan. Kaya nga tinuturo sa atin yung malinaw, tinuturo sa atin yung tama na hindi tayo naniligaw. Dahil dito ho tayo tatatag. Dahil ito po ang pinakamalaga. Dahil ito po ang pundasyon ng pananampalataya. Pag hindi mo nagkaganon, huwag kang magtaka isang araw. Pag ganon-ganon ang pananampalataya ng mga tao, nakarinig mo ng ibang turo. Mas magaling kasi magsalita yung nakakinggan. Mas may influensya kasi. Mas may pangalan na sa Facebook. Mas marami na yung followers. Sino ho ba mas maraming followers? Di ho ba mga kulto? Eh hindi ko rin sinabi, pag maraming followers, agad di kulto. Pero ibig sabihin, ang laki ng tendency talaga na ma-influensyahan. So, stand firm. Be steadfast. Saan? Sa pananampalataya. Pananampalataya saan? Doon sa 1 to 4. Sa ginawa ni Jesucristo. Doon ka maging matibay. Hindi daw matitinag. Alam niyo po, kahit sa mga kulto, meron kang mapupulot. Meron pong mga kulto na ganito. Ang tawag sa kanila ay mga dogmatic. Ano po ang ibig sabihin ng dogmatic? Pag ibinaba ng kanilang puno, uniform yun. Isa lang talaga. Ay, kulto yun. Eh pero bakit ang mga tama na katulad natin, iba-iba? No? Okay. Sa INC, bago ka recognize na official member, dadaan ka sa indoctrination. Di po ba? By force talaga. Alam niyo, mas dapat dito yun ini-implement. Bakit? Pag dito ka sumala, impyerno ka dito. Tingnan po natin kung ano sinasabi natin. Balikan na po natin yung 1 to 4. Ang sabi rito, beginning verse 2. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito ng ng Ebanghelyo, ng ginawa ni Kristo. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Dalawang klase pa lang pananampalataya. Isang totoo at isang walang kabuluhan. Ano po yung walang kabuluhan pananampalataya? Nakisama lang eh. Kakahiya naman eh. Tropa kasi. Dito hindi pwedeng tropa-tropa. Hindi ka pwedeng patalunin ng iyong tropa sa impyerno. Magaling ko yung tropa mo, daling ka sa langit. Ay kung sa impyerno ka daling. Dapat matatag. Pag malinaw sa iyo, pag yan ay tama, dapat pinanghahawakan yan.
Maliban na nga lamang daw kung nanampalataya ka ng hindi malinaw sa iyo. Tingnan niyo po, no? Sabi nga natin, pagbabayad ng buong kasalanan ng sangkatauhan, wala na. Eh ngayon, saan ngayon papasok ang kaligtasan? When you believe. Okay, bigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon para maintindihan natin. Meron pong isang mama na nakapulot ng isang itlog ng agila. At ang ginawa niya, ang gagawin ko dito. Pag piniluto, wala na, pero buhayin natin to. Isinama niya dun sa pagpapalimlim sa manok. Pagpapalimlim ng manok. Eh ngayon, noong mapisa yung itlog ng manok, kasama mapisa yung itlog ng agila. Eh ngayon, bakit itong agila, napansin niya habang lumalaki, bakit iba yung aking balahibo sa kanila? Nag-iisa siyang ganon. Bakit iba yung itsura ko? Hanggang sa nung lumalaki na, ba't mas mahaba yung bakwis ko sa kanila? Nag-uumpisa siyang tumuka kasama ng mga sisiw. Palakad-lakad lamang, palukso-lukso. O doon lang dumadapo sa mababa kasi ugaling manok. Kasi lumaki kasama ng mga manok. Ngayon, sa haba ng panahon, nag-mature na talaga siya. Sobrang haba ng pakpak, pero hindi lumilipad. Si bakit? Utak manok. Kasi lumaki siya kasama ng mga manok, akala niya hanggang doon lang siya palukso-lukso. Pupunta dyan sa mababa, yun nababalik, tutuka sa umaga, lalakad sa lupa. Yun ang kanyang mentalidad. Sa haba ng panahon, ganyan. Eh nung siya po ay matanda na, sabi niya, may nararamdaman akong talagang iba na o yata talaga sa kanila eh. Iba yata talaga ako sa kanila. Isang araw, may dumaang grupo ng mga agila at dumaan sa malapit sa kanya. Pero nakita niya, sobrang taas ng lipad. Nakita na ngayon, yun ang itsura ko eh. Yun ang katulad ko, hindi naman sila. Napag-isip-isip niya ngayon. Ang hahaba ng pakpak nila, katulad nun sa akin. Pero tinry niya ngayon, step by step, kinakampay niya, tumarin siya dun sa kanyang kinadadapuan. O ano? Kinampay pa niya mas lalong tumaas, ano? Kampay pa uli, sige, lalong tumaas, ano? Hanggang naabot niya yung dinaanan noong tropa ng agila dumaan sa kanyang tapat. Naintindihan niya, yun pala talaga ako, hindi naman pala ako talaga katulad nila. Alam niyo, meron pong mga mananampalataya na ganito. Binayaran yung kanyang kasalanan, pero hindi siya ligtas. Hindi siya nananampalataya. Hindi niya alam kung anong ginawa sa kanya. Di po ba? Ano? Maiintindihan ba ng isang makasalanan na ang dami ng impyerno kung hindi natin sila sisira? Dapat maintindihan nila kung ano sila. Dapat maintindihan nila kung ano ang magandang balita. Dapat maintindihan nila ang pangako ng Diyos. Sana hindi masayang yung pangako ng Diyos, makuha nila. Ganon ang integridad ng tao. Kaya hindi dahil binayaran ng kasalanan natin, tayo ligtas. Kapag ating pong pinanghawakan, sabi mo dito, maliban ang alam, naliligtas kayo kung matatag. Ano yung matatag? Yung totoo, yung malinaw sa iyo, yung hindi sama-sama lang. Tingnan po ba? Marami ang doktrina, mga kapatid. Pero ito po ang doktrinang dapat malinaw sa lahat. Dahil pag hindi ito naging malinaw sa lahat, may pagka-impyerno ka dito. Hindi ka mai-impyerno dahil sa praise and worship. Hindi. Hindi ka mai-impyerno sa iba't ibang mga ministeryo. Hindi. Pag sala ang doktrina mo, doon ka impyerno. Dahil isa lang talaga ang hinihingi ng pagbabayad sala. The time na ikaw ay nang hawakan at sumampalataya doon. Hindi religion, hindi grupo. Personal na pagkaunawa sa ginawa ni Jesucristo at panghahawakan, pagtitiwala, buong paniniwala at pagtatalaga para sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Doon ka maliligtas. Nalala ko po, meron ako narinig na preaching tinatalakay yung pagkawala ng kaligtasan. Ang ganda ng kanyang paliwanag. Mawawala nga kung binitawan mo na yung iyong pananampalataya doon. O di sabihin, parang ganito eh. Bakit? Ang tanong niya, nawawala ba? Nabibitawan mo ba talaga?
nawawala ba yung tiwala mo sa Diyos? Ganun ba yun? Kasi naroon yung kaligtasan eh. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ikaw kasi nagtiwala, miselyo yan, matibay yan. Amen po ba? Kaya ngayong mga doktrina nang nawawala yung kaligtasan, ibinabase kasi nila yung kanilang security ng kanilang kaluluwa sa kanilang performance. Eh yung performance ng tao ay nagbabago, ay akala nila na nagbabago yung kaligtasan. Eh yun po ay nasa sa ginawa ng Panginoon. Matibay at malinaw at sigurado. Ano po ba? Kaya nga po, ito yung pinaka-mahalaga sa doktrina. Sabi nga, thanks be to God na nagbibigay daw ng victory through our Lord Jesus Christ. Purihin ng Panginoon. So, ang sabi doon sa verse 58, dapat matatag, dapat malinaw sa iyo. Kahit anong marinig mo, hindi ka bibitaw doon sa Ebanghelyo. No? Bitawan na yung iba, lalo kung minor issue o minor doctrine, huwag lamang po ang Ebanghelyo. Impyerno ka talaga dito. Marami po nagsasalita ng Ebanghelyo, hindi naiintindihan. Meron pang tinatawag, ang titulo nila ay Ministers of the Gospel. Pero ang tanong ko ay ganito, talaga bang alam mo kung anong Ebanghelyo? Bisan pag tinanong mo, nawawala ka ligtasan, hindi mo naiintindihan ang Ebanghelyo. Ito yung masakit na salita. Marunong ka pa kay Kristo. Diba? Iningatan ni Hesus Kristo yung kaligtasan pagkatapos sabi mo'y nawawala. Ganun ba kalit ang tingin mo kay Kristo? Hindi ba alam ni Kristo kung ano kanyang ginagawa? Hindi ba mapagtitiwalaan yung kanyang mga desisyon at yung kanyang sovereignty? Ganun ba yun? Yan. So dapat, ang sabi doon, ay maging matatag. Ako yung natutuwa sa Apostol Pablo. Talagang grabe, bantay na bantay ni Apostol Pablo ang doktrina ng church. Grabe. Sabi doon, stand firm, magpakatatag. Huwag matitinag. Kasi marami tumitinag. Ibang pananampalataya, pressure, ganito, ganyan, ganito. Huwag matitinag. Amen po. Dito po sa pangalawa, makikita po natin, no? Sabi doon, abounding in the work of the Lord. Verse 15 pa rin po yan. Pero dito po, sa Poimen Bible na Tagalog, tinignan ko po magkaiba. Kaya doon sa English po yung tama. Tingnan nyo po, ang sabi po rito kasi, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ho ang may maganda balita dyan? Pakilakas po ng basa. Yung Tagalog magandang balita. Verse 58 po, yung kasunod po noong magpakatatag. Sa paglilingkod din dito. Ano doon sa ibang salin? Kasi itong akin po ay poimen. Magpakasipag para sa gawain. Magpakasipag sa gawain. Dalawang bagay po ang papasok dyan kung yan ang translation. Ministeryo o yung pag-attend. Gawain eh. Ano ang hindi kanya? Malabo eh. Ano ibig niya sabihin? Kailangan lagi ako umattend ng gawain? Gawain yun. Maglilingkod ako? Gawain din yun. Ministeryo yun. Pero dito, ito mga kapatid, no? Kaya sa English mas maayos. Anong sabi doon? Always abounding in the work of the Lord. Iba, di ba? Hindi work natin. Work ni Lord. And what is the work of the Lord? Gospel na naman. Ano yung gawa ni Lord? Verse 1 to 4, yun. Yung pinakamalaga sa lahat, yung sinamatay, sinagbayad sa ala, yun ang Ebanghelyo. Amen? Yun ang gawa ni Jesus. Pagdating dito, mali ang translation ng ibang Tagalog. Ayusin nyo ha, delikado to. Ha? Work of the Lord is not our work. The work of the Lord is to save the lost. Ano yung work natin? Maglingkod. Ano ba? Ay yung faith. Is it the work of man or work of God? Also, work of the Lord.
Ang sabi doon ay, ayusin natin sa English ha. Always abounding in the work of the Lord. Lagi kang sasagana sa gawa niya. Ano ang ibig sabihin niyan? Hayaan mong mangyari ng mangyari yung ginagawa niya, yung plano niya sa'yo. Amen? Kasi gawa niya yon. Di ba? Kaya, I advise, always consult your King James Version. Para medyo hindi masyadong tama, sa NIV. Eh, madaming pagkakataon yung NIV sablay. King James. Mas sure ang King James. Hindi sinabi natin ito lang ang tama, pero mas sure ito. Yan po, word of the Lord. So, ibig sabihin, lagi kang manghahawakan. Yun pong first point and second point, parang iisa yun. Be steadfast. Saan? Sa gospel. Ano ba sabi? Lagi kang sumagana sa gawa ng Panginoon. Iisa ang ibig sabihin nun. Amen po ba? Oh. Ang sabi po doon, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor. Ano ngayon yan? Ministry. Di po ba? Yan yung gagawin mo. Amen po ba? Kalinaw? Yan yung gagawin mo. Yan ang gawa ng tao. Yan ang gawa ng pananampalataya. Hindi gawa ng Diyos yan. Tama po? Ang sabi po doon ay, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan. Ang sabi pa dito sa Appointment Bible, at alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal, pagsisikap, paghihirap, pagpapagal, effort, etc. for the Lord. Di ba? Okay. Andiyan na tayo. Sa last point. Taas ang kamay ng mga worker dito. Dali, taas ang kamay. Ayan, iba-ibang work. Ayan, maganda yung magtanong tayo ng isa. Si Ate Se, ang sabi doon ay, magpakasipag ka sa gawain mo para sa Panginoon. Saan ka magpapakasipag? Huwag ka masyado mag-isip. Ang ministry, ano ministry? Doon siya tinawag yata. Ayan. Tingnan natin. Kaya yan! Kung magpapakasipag ka sa Lord, saan ka magpapakasipag? Evangelism. Evangelism! Nagkakaiba, no? Saan kayo nag-agree? Sa statement ni Ate Se, kaya Kuya Aya? Lahat? Magpakasipag, ano? Yan. Ito. Hindi ayaw ko maging bias, ha? Pero kung ako ang tatanungin ninyo, doon ako lalagay. Habang ako'y nagdadance, at the same time, ginagawa ko ang work of evangelism. Tama po ba? Okay, sample. Ang galing mong mag-dance. Ang galing mong tumugtog. Ang galing mo sa ibang ministeryo. Hindi ka nag-i-evangelize. Alam mo, tingin ko sa'yo, may problema ka. Balik tayo. Ang titulo mo? Christian. Anong word ni Christ? Malinaw ang mission niya. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Anong trabaho yun? Evangelism. Pagbabahagi ng kaligtasan. Amen? Doon ka agad ba? Makikita mo na. Pangalawa, ang sabi ni Jesus ay, noong siya ay nakikikain doon sa bahay ni Levi, issue yun sa Pharisee. Bakit nakikikain ng inyong guro sa mga makasalanan? Wow, ha? Ang sabi ni Jesus ay ganito, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Kasi pag ginamot mo yung walang sakit, magkakasakit yun. Tama? Yung walang sakit, gagamutin mo, magkakasakit yun. Di mo ba? Makakaroon ka ng chemical ang katawan, wala namang chemical, wala namang sakit. Lalagyan mo. Anong ginagamot mo? Wala namang sakit. Sabi ni Jesus, hindi na kailangan na manggagamot ang mga walang sakit, kundi yung may sakit. Ano sabi niya? Naparito ko hindi upang tawagin ang mga banal. Sino daw ang kanyang tatawagin?
mga makasalanan para magsisi. Ano yun? Evangelism. Paano naliligtas ang tao? Kapag siya'y sumampalataya at nagsisi. Paano namin sa Book of Mark? Ang galing ni Marcos pagdating sa stand niya patungkol sa kaligtasan. Kapag ang isang individual ay nagsisi at sumampalataya, siya'y maliligtas. Pero kahit mag-dance ka at mabali ang paa mo sa kada dance, hindi ko sinabing mali ang mag-dance. At kahit magkanda putol ang daliri mo sa pagigitara, hindi ka maliligtas. At kung uupo ka na lamang sa pagigitara habang panahon, hindi ka pinakinabangan ng Diyos patungkol sa kaligtasan, di ba? Amen po ba? Kaya meron po ako sinasabi, hindi ako against sa iba't ibang mga ministeryo simply because yan ay bigay ng Diyos. At kung magaling ka kumanta, mas galingan mo ba para sa Lord? Kung magaling ka mag-dance ka at mag-train ka ng mga dancer na magpupuri sa Diyos. Pero magpupuri ba sa Diyos ang hindi mga ligtas? Baka nga meron ay nakakawawa at malungkot na katotohanan. Nagpupuri, hindi ligtas. Anong problema yun? Pero walang katalent-talent. Uupo ng linggo. Lalabas pagkatapos. Makikikamay pag kinamayan. At pagka mayroong pera, hindi maguhulog din doon sa abulo yan. Pupunta sa prayer meeting. Pagdating ng family day, kasamang kumakain. Wala siyang ministeryo. Pero may malinaw na pananampalataya. Sino nga yun ang pakalan? Yung taong yun, walang ministeryo, ligtas. Eh, nasa magandang bagay, maging instrumento ka para sa kaligtasan ng iba. Kaya sa BSI, I suggest, ang focus ng ministeryo ng BSI ay evangelism. Hindi dance, hindi iba, hindi iba, hindi iba. Hindi ko sinabing tanggalin yan. Amen po ba? Gawin yun ang gawin yan, pero ang focus ay evangelism. Amen po? Sumagana daw sa paglilingkod. Doon sa una, makikita na natin yung idea. Naliligtas kayo. Aba, ay ito lamang ang ministeryong nakakaligtas. Evangelism. Amen? Walang ibang ministeryong nakakaligtas. Maliban sa evangelism. Ay di yun ang unahin. Di yun ang mas bigyan ng focus. Ang husay, ang ganda mo, ang galing mong singer. Pero ang galing mo rin mag-evangelize. Ang galing mong gitarista. Ang galing mong mag-evangelize. Magaling kang dancer, magaling ka sa lahat, lalo na sa evangelism. Naintindihan niyo po ako? Alam niyo po, bago pumasok po ng Bible School, tinanong mo ako na nag-interview doon. Ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo? Kung talagang ikaw ay maglilingkod, dito ka pa naman mag-aaral sa paaralan ng Biblia. Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Ay, hindi pa ako masyado organize magsalita eh. Ganito po, sir. Gusto ko pong maghakot ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Naintindihan ko pagdating ng araw. Tumama pala yung aking purihin ang Panginoon. Hindi ako napakahusay mag-evangelize. Pero malaki ang puso ko sa evangelism. Marunong naman. Gumagawa din naman. Pero naiintindihan ko. Para sa akin, at nakita ko sa Bible, yun kasi ang mission ni Jesus. Ang mission ni Jesus, ang ministeryo ni Jesus ay hindi praise and worship. Again, huwag yung may misinterpret. Ang ministeryo ni Jesus ay pagliligtas ng kaluluwa para magsisi. Magsisi, manampalataya, maligtas. Yun po ang gusto ni Jesus. Nakita ko sa Bible, ganun eh. Pero, marami ang mga manampalataya, marami ang mga ligtas, hindi naman nagnanais magligtas ng iba. Marami ang mga churches, lalaki, hindi ako against sa malaking building, maayos na gamit. Gusto ko yun.
Kung meron tayong magagawa pagdating ng panahon, gayahin natin yon. Pero pag inalis sa evangelism, huwag nang lumaki ang church building. Basta malaki po ang evangelism. Bakit? Saan pa tayo nag-start? Puno ng mangga. Saan ba si Jesus nangaral? Sa desierto. Sa mga sinagoga. Isa ngayon, siyempre, modernong panahon. Paano naman ilalagay doon sa sinagoga yung karami-rami? Di kailangan ng isang bagsakan lang. Ipunin sa isang lugar. Di po ba? Mga sa modernong panahon kasi. Pero yung idea ng pagliligtas ng kaluluwa, hindi binabago ng Diyos yun. Yun ang pinakamalaking trabaho at yun ang pinakamagandang ministeryo. The only ministry in the Bible na may katagang Great Commission. Diba? Bakit hindi great? Kasi ang mission Jesus ay Kristiyano tayo kung hindi nag-evangelize, ang layo. Diba? Isang bagay na ako naniniwala, patuhanayan mong Kristiyano ka kung nag-evangelize ka. Kasi ako naniniwala, ang isang totoong Kristiyanong ligtas, hindi papayag na hindi makapag-share. Sabi nyo, your labor in the Lord is not in vain. Hindi yan masasayang. Pakitaan ko kayo ng hindi yan masasayang. Una, ipinakita roon na ikaw iniligtas dahil dyan. Pati nga yung itsura na magiging katawan mo pag binalikan ka ni Kristo, hindi nitagi na sa 1 Corinthians 15. Ngayon, ay ano ngayon yung paglilingkod na gagawin mo? Marami po ang tao na mamali ng kanilang kaisipan na ganito. Gumagawa sa Panginoon para pagpalain. Ako mga kapatid, manalangin ka hindi. Pag gumagawa ka sa Panginoon, pagpapalain ka naman eh. So, ang mali lamang kaisipan doon, gumagawa ka din ng hinihingi or nag-expect ka ng kapalit mula sa Diyos. Pero kung titingnan mo yung talata, yung whole chapter na 1 Corinthians 15, grabe, ganito ang makikita mong idea. Kaya ka gagawa, kaya ka magiging matatag kasi may ginawa na. O ano ngayon yung gagawin mo? Pagpapasalamat na lang. Thanks be to God. Nagbigay ng victory through our Lord Jesus Christ. Ibang klase ito. Tayo po ay nagsisipag ng tiyatyaga hindi para magtagumpay, kundi tayo nagsisipag ng tiyatyaga dahil tayo nagtagumpay. Tama po ba? May buhay na walang hanggan, anak ka na ng Diyos. Ito na, ang pangako sa'yo, pagbalik ng Panginoon. Alam mo na ganoon, ang itsura na magiging katawan mo doon. Diba? Past tense na yan. Narito pa tayo, past tense na yan. Destiny na yan ng isang sumampalataya. O ano ngayon yung pagsisipag mo? Pagpapasalamat ka lang. Amen. Kasi meron ka ng pinakinabang mula sa Diyos. Malinaw po ba sa atin mga kapatid? Amen. Sayang ba yun? Sabi, hindi nasasayang. Tama. Naglingkod ka, nagsipag ka, sayang ba yun? Ito pa, isa. At last na example. Paano kung yung pagpapagal na yun? Ikaw pala ang gagamitin ng Diyos para maligtas ang pamilya mo. Ano? Sayang ba yun? Alam nyo, dumating sa punto ng akin pong buhay paglilingkod. Sabi ko, dinala na ako ng Diyos sa iba't ibang lugar. Nakapunta na ako ng Mindanao. Nakaharap ko na yata ang iba't ibang mukha ng tao sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero isang araw, biglang dumating sa isip ko, kung babalik ba si Yesu Cristo ngayon, makasama mo kayong lahat ng mga kapatid mo? Ako po ay halos hindi nakatulog magdamag sa pag-isip. Ano ba na? Nakarating na ako ng karapyuhan, ayan na kayo. Pero kumusta ang family ko? Pupunta kaya sila sa langit? Last birthday ko, ako'y nanalangin sa Panginoon. At pinakamasayang birthday sa nangyari sa birthday ko ito, last. Kasi alam niyo po, ang ginawa ko, iniipon ko ang lahat ng mga kapatid at dinala ko po sa nain. Doon sa Torres Park. Inimbitahan ko si Pastor Marnie, sharean mo yung family. Kasi kung hindi available si Pastor Marnie that time, yung mag-speak dito, ako ang mag-speak.
Kasi pinakita na sa akin ng Diyos yung dapat ko yun eh. So happen, talaga ng mga schedule, hindi ko talaga mabuhay. 7 kami magkakapatid. Naka-attend yung 6 kasama ko. Natira yung sunod sa akin, babae. Nasa Maynila, trabaho. Hindi makakasal darating ng kami. Sabi ko kay Pastor Marnie, pag nag-skate tayo ng seminar sa Manila, mayroong isang nakaligtas, pupuntahan natin. Pag wala tayo si Pastor Marnie, again, ako. Pinakita sa akin ng Lord yan. Ayaw kong ipapasan sa inyo yung bagay na hindi ko ginagawa. Ito po ay pinakita sa akin ng Lord, sinampula ko na sa pamilya. Ilan sa mga kapatid ko po ay ano ngayon sa live. Naririnig nila at marirecall nila kung ano yung ginawa ko sa kanila last birthday ko. At yun na yung pinakamalaking kagalangan na dumating sa akin. Na alam ko na natipon ko, majority ng aking mga kapatid at nabahagi na ng iba. Alam mga kapatid, tiyagaan lang yan. Hindi pa doon nagtatapos. Kailangan ko pong i-follow up ulit. Wala kung ano po yung move, kung one-on-one or another gathering, pero mas prepared ako dun sa isang bagsakan lang. Para nadadama ng bawat isa sa kanila kung ang kaano ako ng kanilang kapatid na pastor ay may pagnanais na sila ay madalasan. Tinawagan ko yung bunso, nasa sa Manila, sabi ko, bunso, ikaw ay attend sa birthday ko. Ang malaking pa-birthday niyo sa akin ngayong birthday ko ay kung kayo'y makarating. Hindi ako nag-expect ng something sa inyo, pero kung bibitbit kayo, pero hindi yun ang aking punto sa inyo. Sabi ko, baka mamaya, pagbalik ni Kristo, isa ka sa maiwan, biglang tumawa, nakabidyo ko lang ako. Sabi ko, wag mo akong tawanan, wala akong panahon makipagtiruan sa iyo, pag ganito akong sa tahimik siya. Atin siya, mula Manila. Drive, babae yung nag-drive ng sarili ng sasakyan. Mag-ina, pumunta sa akin. Hindi na naisip na kung tumirik yung kanyang sasakyan, hindi naman kabaguhan yung kanyang sasakyan. Tuwa ako sa mga kapatid. Kung nangungusap sa inyo ang Diyos at gusto niyo sundan yung pattern, umpisahan niyo na po. Hindi natin alam kung ito pa sa yung mga narito na hindi pa po na nyo nakakasama sa gawain ng Panginoon, ang inyong kapamilya, iplano nyo na po. Kung hindi nyo kaya po mag-share, tawagin nyo po ako. O yung mga kapatiran natin na marunong mag-share. May grupo po tayo ng Hayo Team. Marunong po sila. Tama po ba? Kung nangungusap sa iyo ngayon ang salita ng Diyos, magkita nito. Yung akin pong ginawa, mas mainam po. Gayahin talaga din lahat. Imagine mga kapatid every Sunday afternoon, ang Team Hayo ay gumagaygay sa buong Karatyuhan. Uulitin ko. Yung pinakita sa akin ng Lord. Kumusta ang sarili mo sa bahay? Baka yung kapitbahay mo, save na. Dahil inayuhan mo. Samantala yung sarili mong sa bayan ay tatapon sa impyerno dahil wala kang ginawa. Kaya po. Iplano nyo na po. Hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam ito. Again, sinasabi ko nga po sa inyo, ang pinakamalaking pagkakaabalahan natin sa ministeryo ng PSI, Hayo. Dito tayo ikot. Doctrine, Hayo, fellowship, prayer. Yan po yung ginagawa ng Apostolic Church. Walang iba. Breaking of bread, isa kasama. Fellowship, isa kasama. Ang sabi doon ay, sila ay
nagpatuloy sa apostle teaching, ano yun? Doctrine yun. And prayer. Prayer, fellowship, breaking of bread, doctrine. Yun ang ganaw ng church. O, tingnan niyo po. Ngayon mga kapatid. Ako po, hindi ho para manira. Hindi lang tayo nakakarinig nito. Nakalive po tayo dyan. Ito ho ang minsan na nangyayari. Hindi naman masama, pero may nakakalimutan. Concert, hakot yung church doon. Prayer meeting dito. Ay, minsan sa prayer meeting, nagtuturo ako ng doctrine. Pag sumablay ang doktrina mo doon sa evangelistic concert doon, impyerno ka, ay dito. Sana nga'y tama. Pero may mga gawain ngayon, talagang pasasayahin ka lang. Diba? Ganun po yung kahalaga. Hindi ko po sinasabing ang teaching lang natin ang tama. Kaya nga po kung kayo po i-attend ang mga seminar o gathering sa ibang lugar, magpapaalam po kayo. Delikado, ang dami na po ngayong gawain. May Bible din, may tinatawagan din Diyos. Ganon din ang klase ng prayer, pati yung awit natin, katulad na. Ay pag hindi mo alam kung paano kinikilala ang tamang doktrina, delikado na yun. Ganun po ba? Ganun po mahalaga ang ating pinag-uusapan. Magpakatatag daw sa doktrina. Magpakatatag, sumagana sa gawa ng Panginoon. Gospel pa. Saka naman tayo magpakasipag sa Panginoon. Ganun pala. Kakargaduhin ka ng karunungan mula sa Diyos para tama ang iyong karunungan ngayon. Kaalaman patungkol sa Diyos. Pag naintindihan mo, ikaw naman ngayon ay gagawa para sa Kanya. Kaya ako, personally, ganito yung aking gagawin. At mas mainam kung ito rin ang ginagawa ng lahat. Ang gagawin ko, magpo-focus ako dun sa ministeryong katulad ng Jesus. Para tayo hindi na iba. Ngayon, kung mayroon kayong mga talento, hindi ko po sinabing ihinto nyo yan. But instead, ang sabi ko, lalo yung paunlarin yan. Pero priority nyo po ang evangelism, ang pamahagi ng kaligtasan. Minsan ay nabanggit ko at baka ma-misinterpret ng iba. Meron akong sinabi sa atin sa congregation na huwag ninyong ubusin o huwag nating ubusin ang ating panahon sa mga ligtas. Kasi ligtas yan eh. Ang focus ng panahon sa mga hindi ligtas. Tama po ba? Kasi yung mga ligtas, okay na yan. Di po ba? Parang ang ganito eh. Naiintindihan ko kasi kami po ay nasa sa construction business. Business na may kulturing. Napansin ko po, pag po ang isang bahay po ay napinturahan, ang tawag po namin dyan ay fully furnished na. Yan po ito turnover na po sa may-ari. Di po ba? Ngayon, kung ang iyo pong kontrata ay dalawa o dalawa na lang, hindi naman nayari ng sabay. Kung alin ang hindi payari, yun ang susundan. Eh bakit mo naman kikiskisin yung makinis na itinagasgas yan? Wala ka nang alalahan yan, lipat ka na. At hindi ito ang priority mo kasi wala ka ng problema dito. Tama po ba? Pero kahit sa spiritual, may backjump din. Mga Kristiyano, hindi ba rin ang doktrina? Ako backjump. At yun po ay akayusin pa natin. Pero kung talagang okay na po, iwanan mo na muna yan. Sige. Concentrate ka na dun sa hindi ligtas. Tama po ba? Minsan nagkasharing kami ni Ma'am Blaine. Natuwa ako dun sa kanyang senior. Kasi iba kasi yung kanyang yung kanyang building. Kasi educator teacher di siyempre captured audience. Wala silang ligtas na makatakas doon kasi ayun yung mga estudyante. Makipagkwentuhan kayo kay Ma'am Blaine minsan kung paano niya ginagawa sa estudyante. Nakikita ko sarili ko sa kanya nung nag-campus ministry ako for 3 years. May 6 na high school kami ginawakan sa Antonso. Ang textbook namin Bible, in-integrate niya sa Bible Education.
kasama kami sa nagbibigay ng mga estudyante. Kasama namin, kausap namin. Tulungan sa amin ang principal. Natuwa kami. Sa Pansin Elementary School, isa po ako sa counselor doon. Either sa office ng principal namin ginagawa ang counseling or sa canteen ng school. Wow. 3 years. Sarap. Ikaw ay maganda. Amen po. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Bago ko makakalimutan, tayo po dyan magtatapos. Ang sabi doon ay magpakatatag kayo, yun ang kaunahan eh. Magpakatatag? Saan? Sa doktrina, ganyan. Yan. Tasol yung kamay ng mga worker. Mga worker! Hindi ako magsasamang makita kayo. Yan. Meron akong sorpresa sa inyo. Meron akong magandang papagawa sa inyo. This coming first Sunday of the month of July, start na po na ang ating pong mga, unang-unahin ko po, ang mga manggagawa bago isusunod po natin ang kongregasyon. Naalala ko to eh. Kasi sa mga pastor, meron tinatawag yung ordination. Ako po ay na-ordain bilang pastor. At ako po ay nakakasama ngayon ng ordaining council. May inong-ordain ng mga nagpapastor. Pero napansin ko, bakit hindi naman i-ordain talaga yung ibang mga worker eh. Pero ganito ano. Ay di ba yung pastor ay nangangaral? Ay yung mga worker nangangaral din. Ay ito, nanakik ako. Para masabi natin qualified ang mga worker. Kasi bago ka ma-ordain, alam niyo po, ako, doon sa nakasaksi ng aking ordination, yung pre-ordination meeting, ang mga taga rito po ay pumunta sa Alfonso, doon sa Mother Church. At nakita niyo kung paano ako isinalang. Nakita niyo kung paano ako pinagtatanong. Magsabi ng amen yung nakasaksi. Yan. Bumunod po ng mga tanong doon sa 83 different categories ng question. At pagkatapos po yun ay sinagot ko po sa harap ng kongregasyon. Pag hindi ko yung masasagot at hindi ko yung maipasa, sorry. Aral pa more. Seminar pa more before ordination. Kasi bakit? Hindi ipapasa eh, hindi ordain. Pero I praise God. Sa biyaya ng Diyos ay ginisa ako sa harap ng congregation, kaharap kayo at kaharap yung congregation doon, at nakita ko po yung aking grade sa ordination. Purihin naman po ang Panginoon, hindi naman po pasa. The reason why, okay. Pero hindi ibig sabihin dito ako sa pag-aaral. So nakita ko po sa worker ganito, kailangan po na maayos din yung doctrine. Kaya po, on the first Sunday of the month of July, bawat linggo, dalawa po ang isasalang ko sa doctrinal assessment. Ayan. Okay, mag-alala. May idea na po kayo, ano? O, mag-review kayo kung gusto nyo. Hindi ko anong mag-review. Pag po hindi nagpa-schedule sa akin, ako na po ang magtuturo, ako na mag-i-skip. Ano gusto nyo? Ako na mag-i-skip. 1-on-1 ho yun. 1.5 hours. Maximum. After po ng worship service, kung gusto nyo doon na kayo kumain sa bahay, patatanghalianin ko na. Kasi magsasalang na ako ng isa. Pagkatapos ng hayo, isa ulit. Dalawa yun every Sunday. Para po matapos ang mga worker. Eh, ang worker po, 33 yata eh. Ay, 30 yung worker natin eh. So, 15 schedule yun. Pag hindi kayo nagpa-schedule sa akin, ako lang magtuturo. Ayan. Mahalaga po yun. Hindi lang mga pastor ang sinasarang sa doktrina. Di po ba? Pagkatapos po niyan, siyempre may mga Bible study tayo dito, yun naman pong kongregasyon ang isasarang natin. Huwag po kayong matakot.
At ito po ang aking sasabihin sa inyo mga kapatid. Ito yung hindi babala, ito ay paalala. At huwag ko ninyo ang tatakasan. Ay matatakasan niyo ako, pero yung langit at impyerno, hindi yung tatakasan niyo. Di ba ba? Kailangan klaro ho tayo dyan. Kung ito yung hindi ginagawa sa ibang church, pues, ito ang naiisip ko na, I believe, ang Diyos yung nagbibigay ng ganitong direksyon. At first time ko po itong gagawin sa loob ng almost 20 years ko sa ministeryo ng pagpapastor. Hindi ko yung ginawa for almost 10 years sa Alfonso na ako ng pastor. More than 10 years dito hindi ko pa ginagawa. Kaya mag-alala gagawin ko natin. Lahat ng nag-work, kasama po ang mga dancer. Dancer lang ako. Eh parang hindi maintindihan yung doctrine ng Kembot. Mahal kayo. Ha? Purihin po ang Panginoon. Excited ho ba? Natigtig yung iba. Hindi po ako mga kapatid, hindi po. Hayaan nyo, hindi naman ako magaling sa English, hindi ko kayo bibigyan ng English. Tagalog. Ang tanong. Ang explanation, puro Tagalog. Gusto nyo mag-English kayo? Gusto nyo mag-Greek kayo, mag-Hebrew? Saan ako naman pahihirapin? Ayan. So yun po, mga kapatid. No, ginugulat ko lang po kayo doon sa bibiro ko lang kayo na Hebrew. Tagalog lang. May mga question na English na nakalagay, pero Tagalog po yung delivery natin lahat. Excited po ba? Excited. Dancer, praise team, hayo team, back out ministry, parang gano'n. Back up. Yan. Yung nag-MC dito, pati po ang finance committee. Alam niyo, attitude na kaligtas sila. Hindi po. Ayan. Basic lang po. Basic. Huwag kayong mag-alala. First attempt po ito. I-assess natin, and then pag talagang alanganin, sige pa more. And then, meron pong pangalawa. At pag hindi po pa okay, papangatdoon pa natin para umayos. Amen po ba? Ito po ay isang pinapakita ng Lord sa akin na direksyon natin ngayon para masigurado po natin, no? Uniform yung ating naiintindihan, uniform yung ating tinuturo. Amen po ba? So mga kapatid, salamat po sa Lord. Paging matatag daw tayo, abounding in the word of the Lord. At pagkatapos ay maging masipag po tayo para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Papanayan po tayo lahat ng ating Panginoon. Palakpakan po natin.